So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magsishare dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo sa chapter 16 ng Hukom at ang akin pong isishare dito po sa verses 1 to 5 at ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Dooy minakilala siyang isang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Pilisteo na siya ay naroon, kaya pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga, ngunit tiyak na mapapatay nila si Samson. Ngunit ng hating gabi ay pumunta sa pintuang bayan si Samson. Inalis ang mga pangharang, poste at rangka. Pinasya niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Herbon. Sina Samson at Delilah. Pagkatapos nito, umibig na naman si Samson. Sa isang dalagang nakatira sa libis ng Surik. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nalapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas, at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo yan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 100 pirasong pilak. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo mag-devotion dito po sa Judges chapter 16 verse 6 to 9. At sinabi ni Delilah kay Samson, saysayin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paano matatalian ka upang bighatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng alimang tao. Na magkagayoy, pagdala ng mga pangulo ng mga Pilisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. Ngayon may mga bakay na silid sa loob. At sinabi niya sa kanya, narito na sa inyo ang Pilisteo, Samson, at kanyang pinahatid ang mga yantok na tulad sa taling estopa pagka nadidikitan ng apoy. Sa gayoy, hindi naalaman ang kanyang lakas. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon Hukom chapter 16 verse 10 to 14. Dahil dito, sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako kasi nungalingan lang ang sinasabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga maigagapos. Kaya sinabi ni Samson, kapag ako'y ginapos ng bagong lobid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng bagong lobid at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating ng mga Pilisteo. Samantala, may mga lalaking nag-aabang sa kabilang silid, ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 terintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Kaya pinatulong ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 terintas nito. Pagkatapos ipinulupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalasat sa tulos ang kanyang buhok.
Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 16 verse 15 to 18. Kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 bihis mo na akong niluloko, bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ay inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang nasariyo. Ni minsay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson kaya maaari na silang magbalik sa surik. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang pirang ibabayad kay Delilah. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 22. Ito po ang nakasulat. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hitaan niya at nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitin ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nang hina si Samson at ipinirigip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, Samson, may dumating ng Pilisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya makawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos dinala siya sa Gaza at kinadinahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Yung lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 16 verse 23 to 26. Muling pagkatipon ang mga pinuno ng mga Filisteo para magdiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan sila. Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin laban sa kalaban nating si Samson. Labis ang kanilang kasiyahan at nagsigawan sila dalhin dito si Samson para magbigay aliw sa atin. Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan at nang makita ng mga tao, si Samson pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasak sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin. Pinatayo nila si Samson at sa gitna ng 2 haligi at ginawang katatawanan. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-aakay sa kanya, pahawakin mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po muli sa ating lahat at babasahin ko po ay para sa day 2 ng ating daily devotion na matatagpuan sa Judges chapter 16 verses 27 to 31. At 27, now the temple was completely filled with people. All the Philistine rulers were there, and there were about 3,000 men and women on the roof who were watching as Samson amused them. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again. Oh God, please threaten me just one more time with one blow. Let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes. Then Samson put his hands on the 2 center pillars that held up the temple, pushing against them with both hands.
he prayed, "Let me die with the Philistine," and the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Later, his brothers and other relatives went down to get his body. They took him back home and buried him between Zorah and Eshtaol, where his father Manoah was buried. Samson had judged Israel for 20 years. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Thank you. God bless everyone.